Ang mga hamon at mga benepisyo ng mga mag-aaral na nagtatrabaho habang nag-aaral ay isang paksa ng malalim na kahalagahan sa ating mabilis na nagbabagong mundo. Sa isang banda, ang pagtatrabaho ng mga mag-aaral ay maaaring maging parang espada na may dalawang talim. Maraming mag-aaral ang naghahanap ng part-time na trabaho upang suportahan ang kanilang sarili pinansyal habang nag-aaral. Isa si Samantha Visda Castillo sa mga estudyanteng nag-aaral habang nagtatrabaho. Nakatira si Samantha Visda Castillo sa Santa Rosa, Laguna. Napili niyang magtrabaho habang nag-aaral upang makatulong sa kanyang mga magulang. Kamusta si Sam na nag-aaral? Mabuti naman, nakakapasok pa rin naman ako ng maayos at tama sa oras sa kabila ng pagiging isang working student ko at nasasagutan ko pa rin naman yung mga activities and projects na meron kami. Kamusta naman si Sam na nagtatrabaho? Minsan pagod pero kailangan pa rin lumaban sa araw-araw kasi nga may mga responsibilidad na ako na inaatas sa sarili ko. Anong araw-araw na mga hamon na kinakaharap mo bilang mag-aaral na nagtatrabaho? Unang-una syempre yung puyat, pagod, tapos yung especially yung traffic kasi yung distance ng trabaho ko mula sa school sobrang haba talaga mula Novali hanggang Kapuyaw. Ayun yung mga tatlong bagay lang naman palagi yung palagi kong problema kapag habang napasok ako tapos nagtatrabaho. Paano mo hinaharap bilang mag-aaral na nagtatrabaho ang balanse ng trabaho, pag-aaral at personal na buhay? Ano lang, time management and yung sa personal na buhay naman, dinidisregard ko muna siya sa panahon ngayon. Pero syempre kapag nakatapos na ako ng pag-aaral, mapopokus ko naman yung sarili ko and magkakaroon naman ako ng time para i-enjoy yun sa future. Ang mga nagtatrabahong mag-aaral ay madalas nahaharap sa hamon ng pagbabalanse sa kanilang akademikong responsibilidad sa mga pangangailangan ng kanilang trabaho, na nangangailangan ng epektibong pamamahala ng oras at malalim na pagnanais na makamit ang kanilang mga layunin sa edukasyon at profesionalismo. Ano ang motibo mo bilang working student na magpatuloy sa pag-aaral habang mayroong trabaho? Isa lang naman is yung pangarap ko and yung pangarap ng magulang ko para sa akin. Gusto kong to pa rin yung mga gusto nila and maibalik ko yung mga pinaghirapan nila. Bakit mo naisipang magtrabaho habang nag-aaral? Bilang panganay sa aming tatlong magkakapatid, syempre gusto kong makabawas or makatulong sa mga responsibilidad at problema na meron yung magulang namin. Especially sa financial problem and also gusto ko rin ihanda yung sarili ko sa mga future responsibilities na haharapin ko. Ang mga suliraning pinansyal na kinakaharap ng mga mag-aaral na nagtatrabaho ay may iba't ibang aspeto at kung hindi ito aaksyonan, maari nitong hadlangan ang kanilang mga layunin sa edukasyon at kabuuang kaginhawaan. Meron ba mga sistema o programa na nagbibigay suporta sa mga mag-aaral na nagtatrabaho sa kanilang edukasyon? Oo, kagaya nito, naging kasapi din ako ng mga ilang scholarship program ng Santa Rosa. Kagaya ng Scholar ng Bayan, mula ng junior high school ako hanggang senior high school, kung saan nakakukuha ko ng 46,000 kada taon. Ito yung nagbayad ng tuition ko at nakapag-aral ako sa pribadong paaralan. At nung nag-college naman ako, kasapi ako ng college educational assistance program kung saan 10,000 yung nakukuha ko kada taon and kalahati nito is binabayaran yung tuition ko dito sa St. Vincent. Ano ang mga pangmatagalang benepisyo ng pagiging mag-aaral na nagtatrabaho? Para sa akin, yung experience ng pagiging isang working student is nagbubukas ng mas maagang oportunidad
para hubugin yung sarili ko at madala ko sa future works ko at malaman ko rin yung mga kahinaan ko at kalakasan. May malalaking benepisyo sa mga mag-aaral na nagtatrabaho habang nag-aaral. Una, ito ay maaaring magturo ng mga mahahalagang life skills tulad ng pagmamahalaga ng oras, responsibilidad at kaalaman sa pinansyal. Nagbibigay ito ng sulyap sa tunay na mundo at mga hinihinging kakayahan sa isang karera. Paano nag-iba ang pananaw mo sa buhay simula nung ikaw ay naging mag-aaral na nagtatrabaho? Akala ko nung una madali lang kapag papasok ka sa school tapos uuwi ka para lang magpahinga. Ngayon, hindi ko na nagagawa yung mga personal na kagustuhan ko. Kagaya ng paglabas na kasama yung mga kaibigan. Dati nagpupuyat ako, pero ngayon mas hinahanap ko na yung tulog at pahinga. At natunghayan natin ang kwento ni Samantha bilang isang mag-aaral na nagtatrabaho. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, siya ay nanatili at lumaban sa abot ng kanyang makakaya para sa kanyang mga pangarap, para na din sa kanya mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga sakripisyo ngayon ay mga binhi ng isang pangako para sa kinabukasan. At ang kanilang mga kwento ay hindi lamang karapat-dapat isalaysay, sila ay karapat-dapat na ipagdiwang. Sila ay mga arkitekto ng kanilang tadhana na bumubuo hindi lamang ng kanilang mga karera, kundi pati na rin ng kinabukasan ng ating mundo. Ang kanilang paglalakbay ay hindi para sa mga pusong mahina. Ito'y patunay ng kanilang di mabilang na espiritu, isang espiritu na naglalakas loob na mangarap labas sa karaniwan. Sa paglalakbay na ito, kanilang natutunan ang mga kasanayan sa buhay na lumalampas sa mga aklatan, pamamahala ng oras, kaalaman sa pinansyal at kakayahan na harapin ang mga hamon ng diretsyo. Kaya't ating ipagdiwang ang mga nagtatrabahong estudyante sapagkat sila ang katawan ng katatagan, ang katawan ng mga pangarap na inuukit labas sa karaniwan. Sa kanilang paghahanap ng kaalaman at kanilang matibay na pangako, iniwan nila ang isang hindi mabubura na marka sa mundo dahil sa kanilang katapangan. At sa pagtatapos natin ng dokumentaryong ito, tayo'y iniwan ng kamalayan na ang paglalakbay ng mga nagtatrabahong estudyante ay isang ilaw ng pag-asa, isang paalala na ang edukasyon ang susi sa pagtatanggal ng mga balakid at sa pagbuo ng mas magandang bukas para sa lahat.